ba ako kasi daw maraming naririnig na mga news na maraming mga pinapauwi, maraming mga tinatanggal, marong mga hindi nare-renew dito sa Canada. So, ang may papayo ko sa ngayon is, if you truly desire Canada, guys, una is ito. Tapos kung halimbawa nag-aaral ka pa ngayon, focus on your education, tapusin mo yung hanggang gumraduate ka, or kung graduate ka na ngayon, kumuha ka ng mga certificates, kung halimbawa caregiving ang pasok mo dito, so magkuha ka ng certificate ng caregiving, mag-aral ka at kumuha ka ng certificate. So number 1, focus on your education. Dapat, kasi required ng government dito na dapat meron kang comparative na education nila dito. Meron silang level ng education na kailangan ay accept para makapag-PR, makapag-process ka ng PR. So, kailangan yun. So, focus on your education. Second is, develop your skills in communication. Yung maka-able to read, write, and speak, and understand English. So, yun yung basic na kailangan. Is because merong exam na IELTS, o yung dito sa Canada, ang tawag is CELPIP. Kailangan yun siya. So, kasi kailangan mo yun siyang pasahin. So, i-develop mo lang, kailangan mo lang makipag-usap sa mga tao na gamit ang English, syempre, kasi it's an English-speaking country man. So, yun, education, focus on developing your skills in communication. Ang third is, pick a pathway na may clear pick a pathway na papasukin mo yung trabaho na applyan mo dito na supported siya ng PR, na may PR kasama na alam mo na, say for example, you have to gain this experience na after 6 months or 1 year, pwede ka na mag-process ng PR. Hindi yung hindi mo alam, gusto mo lang pumasok dito basta kay Canada, hindi. Kaya maraming nasasaktan, maraming pinapawi dahil hindi na-renew at walang PR na support na kasama yung pinagtatrabahoan nila dito. And the processing, it will take time, it's long, and the waiting is like really ang haba-haba. So, dapat alamin mo na may PR supported yung papasukin mong trabaho dito sa Canada. So, ang pang-apat is, gather all your documents, lahat yun, yung certificates mo, yung mga qualifications mo, yung halimbawa kung pumasa ka sa board, magkuha ka, yung mga ganun, yung bangko mo, dapat yung clear ba mga documents mo na kakailanganin mo. So, ano pa ba? And then, magtanong ka, halimbawa kung anong pathway na a-applyan mo dito, maghanap ka, mag-research ka ng tao na yun. Dito sa Canada, maraming mga vloggers dito, maraming mga nag-share ng experience nila dito, live, sa work, sa study, and sa caregiving, any experiences na mga nararanasan nila is nasa videos na ngayon, nasa YouTube na, or anywhere on TikToks and Facebook. So you have to search for someone and ask them, message them. If they will not respond, then find another one. So yan yung pang-apat. And then pang-5, stop listening those bloggers and those people na merong negative feedback dito sa Canada. It's because it's not just Canada. All over the country, all over the world, nagsuffer ng recession, fluctuation, yung pagtaas ng baba ng market, pagtanggalan, pag-hire, merong lahat po yan, hindi lang po dito. So, if you truly desire yun na magpunta dito, focus on yung mga sinabi ko sa 4 dito, and then stop listening those bloggers, dahil hindi lang dito ang merong sakuna, hindi lang dito may yung mga krimen, hindi lang anywhere, it could happen anywhere. So hindi lang Canada ang mayroong mga pinapauwi, tinanggal, hindi ni-renew. So never listen to them. Kung gusto mo talaga, if you're qualified, if you're eligible, then that's okay. So ang pang-5 is, research in silence and never tell anyone. Tell no one. Huwag mo ipagsabi. Kung gusto mo talaga, never tell anyone.
Pagdasal mo, yes, that's totally fine. I agree with you. Ipagdasal mo, wag mong ipagsabi dahil alam mo, pag ipagsabi mo yan sa tao, it will like ruin your plans. Wag mong ipagsabi. Trust me, wag mo ipagsabi. Sikreto ka lang, gawin mo ang trabaho mo pag-research and then gather your skills, your education, your qualification para maging eligible. And then, yun. Itong 4, and then ito, sundin mo lang to, 2, 4, 6. 6 yun ang payo ko sa'yo para if you truly desire nung gusto mo magpunta talaga dito. And then, what I was gonna say is, yeah, I think ganun. And then, palipasin mo lang tong this time, but hintayin mo na pag mag-bounce back, no? Mag-bounce back ang economy, and then pag nag-bounce back na yan, we're living in a moving country, in a moving, so nasa earth, umiikot ang earth, so we're living in a constant motion, action, reaction. So pag may baba, may pagtaas. So yun. So yun lang ang i-share ko kung gusto mo talagang pumunta dito. So yun po, maraming salamat.